After the patch, I've seen a lot of tank LK uploads. So now, I will be making a guide to create an LK that can actually tank and debuff enemies while dealing a decent amount of damage. Please take note that this is a work in progress build. I might add a few things in the future, so stay tuned. So, here goes my raid boss tank LK build. I hope you enjoy this content. Duty. Gawa tayo ng game. Tayo nang papugi mo na konti. Baka nakakaya. Okay guys, good afternoon. This is Daddy XC. Gagawa lang ako ng guide for our tank LK build. Okay? S3 optimized na build. Una natin pag-uusapan dito yung allocation ko ng stats. Okay? AG, Vitality, STR. Bakit mataas yung AG, Daddy XC? Kasi naka-sturdy build to. Okay? Sturdy strike, subject to attack speed yung ano niya. So, mas mataas na AG, mas mataas na attack speed, mas mabilis yung sturdy. Okay? Punta naman tayo dito sa okay, dito sa Dimension Drill build ko. Ito ang ano natin, okay? Disclaimer lang para sa mga bagong LK dyan, para di kayo magpaulit-ulit, kailangan ng Sword Mastery, tapos ng Magnum Break para ma-unlock niyo yung mga skills sa baba. Okay? Aura Blade. Kailangan ng Aura Blade ng Magnum. Kung di ako nagkakamali. Okay, so ito yon. Pwede nyo pagpalitan. Mas mataas yung provoke. Pero for me, since na-autocast yung Endure, dun sa concentration, tinaasan ko yung Endure. Okay, kasi ano yan yun. Hindi ka na knockback dito eh. Hindi ako nagkakamali. Tapos plus 10M din. Okay, check natin para legit. Okay, hindi ka na knockback. Okay. And then, usog dito. Dito, binabaan ko lang yung sword weekend since nga tank naman to. Pero syempre, kailangan may laman pa rin to. Kasi attack speed yung binibigay nito. Remember na ang sturdy strike mas mabilis yung palo niya pag mas mataas yung attack speed natin. Okay, pero since tank LK nga okay, hindi natin kailangan ng napakabilis na sturdy strike. Okay na 'yun. Kung 500 pa rin 'yan pag mayroong buff. Okay, Lion's Roar nasa 5 lang. Again, hindi ako talaga nag-trigger ng malakas na damage. Ito yung main damage ko. Sturdy strike na which is maganda siya kasi naka-focus siya sa vitality din. Okay, remember lang na neutral P damage to. Okay, mas mataas na vitality, mas mataas yung damage ng sturdy strike. Okay? Charge attack, Cavalier Mastery, ito, nagpapataas ng P damage reduction, ng damage reduction. Itong mga to, pang PvE ito. Okay? Ito naman, minamax ko palagi itong Iron Will kasi nga syempre, tanke yung ginagawa natin, ang binibigay nito, 20% na shield na nag-scale sa max HP nyo. Okay, so napakaganda niya for a tank, yung tank na ginagawa natin. And then, yung Sturdy Strike, nag-grant siya ng 20% P damage reduction and 10% damage reduction. Okay? So, napakaganda talaga napakaganda na meron tayong Iron Will. Pero dapat bababa muna sa 30%. So, mas bumababa yung HP mo, mas makumukunat ka dito sa Iron Will. Okay, next page naman tayo. Very important to for tank LKs. May mga nakikita ko guys, tank LK, walang tension relax. Guys, yung tension relax, instant 30% ng HP nyo, nare-recover nun. So, yung iba, na nagtatank LK, walang ganito, I think hindi yung tank. Okay, medyo may pagka-bruiser yun. Okay? Kasi instant restore ng 30% ng HP nyo. And then, gradually, tumataas yung HP nyo, bumabalik, nagre-regen ng 12% for 5 seconds. Every second yung 12%. So, napakalaki ng bigay niya. Ito namang Berserk, ito yung parang YGG, guys. Okay, kung nakikita nyo, akala ko dati, nung hindi pa ako nag-LK, nag-abo YGG. Hindi pala YGG yun, ito yun. Instant restore to ng 100% ng Hindi lang restore to, guys, yung max HP nyo, tumataas pa. For example, 200k lang yung HP nyo, plus 50% doon. Pero, nag-dedicate to every second. Okay, bumabawa siya every seconds for 15 seconds. Okay, pero I think, hindi naman to ganun kasi nga, nai-heal tayo.
Okay, and then ang downside lang nito guys, equipment def minus 50%, so nababawasan tayo ng def. Move speed, bumibilis tayo. Okay, tumataas yung P-attack natin. Guys, hindi nag-scale ang sturdy sa P-attack. Pero guys, habang tumataas ang P-attack, tumataas ang P damage. Okay, naalala nyo, ang damage ng sturdy is P damage. Okay, so in a way, tumataas pa rin yung damage natin dito. Bumababa yung flee natin. Sa mga di pa nakakaalam, yung flee, yun yung dodge sa game na to. Okay, pero merong ano yan, may counter dyan. Pag yung vitality nyo mas mataas sa 150, nawi-wave yung equipment def minus dito. No equipment def penalty. Okay, trinay ko to kahapon guys, naka-zero yung vitality ko. Hindi pa rin. Okay, hindi pa rin nababawasan yung def ko. So meaning, wala kang problema as long as LK tank yung binibuild mo. Okay, another is yung parry. Isa tong defensive, ina-auto ko lang to. Buff to na pwede siyang mag-block, possible na mag-block ng P damage. Ayun, 10% chance to parry damage. Okay, may passive pa nga siya, yung active niya 15%. Okay, tapos plus 10%, so 45%. Ginano to pa ni Arrow, no? Hindi na lang pinagsama. Okay, again guys, dito, kung makikita nyo mamaya, hindi ako nagbibuild ng ignore PDEF sa feathers. Ang dahilan ko doon, babawas, every time kasi kahit anong class yan, every time na nagpapataas kayo ng ignore PDEF, nasa-sacrifice yung defenses nyo. Lalambot kayo. So since tank LK yung ginagawa natin, sa Aura Blade tayo, aasa ng ignore defense. Okay, nakikita nyo. Level 10 lagi sa akin yung Aura Blade, kahit tanke ako. Okay, head crush, may damage siya, pero ito yung hinahabol natin dito, bleeding. Okay, so may nagtanong sa akin, that's ano ba effect ng bleeding dati? So ito na pala yan. Continuously loses HP, nagbabawas siya ng P-attack, so attack speed, nababawasan din. So dito pa lang, debuff na. Okay, debuff na to. Tapos may joint beat ka pa. Ito guys, wina 1% ko lang, nile-level 1 ko lang to kasi wala namang nagbabago. Okay, wala naman halos nagbabago. Yung chances lang. So RNG to. RNG yung damage niya, pero yung joint beat mismo. Yung debuff yung hinahabol natin dito guys ha. Yung tumataas na percentage niyan, yung neutral P damage. So again, hindi natin kailangan yun. Okay, hindi natin kailangan yun. Yung kailangan natin yung joint beat. Ito. Nagbibigay ito ng mga debuffs. Okay, papakita ko sa inyo mamaya pag paano. Okay, concentration, nilalagay ko to. Okay, kasi mas kumukunat tayo pag bumababa yung ano natin eh. Okay, taka lang. Additional increase of 16% P damage while reducing, equipment P def percentage. Pag bumaba yung equipment P def percentage, tumataas ang raw def. Kung tama ang pagkakaintindi ko. So yun, nilalagay ko itong concentration. Tapos tumataas din yung damage niya. Nakita nyo guys, naka-auto sa akin yung concentration kanina. Hindi naman ako lumalambang. So it's okay pa din. As long as may magaling kayong FS, syempre. FS pa din. Okay? Tapos, ito yung dimension drill ko. And then, binabago ko to sa GL tsaka EO. Syempre, sa dimension drill, ang pumapalo sa atin, 3 lang. Yung 2 FS, hindi papalo sa inyo yan. Okay? hindi kayo papaluin ng staff niyan. O ng gitara. So, dito, medyo may pinagkaiba yung build ko. Same pa rin sa page 1. Okay, page 2, binabaan ko na ng konti yung sword weekend ko. Okay, since hindi talaga ako mag-deal dito ng damage, tinaasan ko yung Lion's Roar ko. Okay, ang alam ko, AoE kasi to, kung tama yung pagkakaintindi ko. So, larger scale na war, mas malaki yung effect na nabibigay nyo. Pag tinamaan ng Lion's Roar yun, automatic, magkakaroon ng joint beat. Okay, ang joint beat, ang normal attack niya, may 20% chance to trigger joint beat. Pero pag skill ang tumama, okay, or skill ang ginamit, may 100% chance to trigger joint beat. Okay? So, mas better na nag-skill tayo para to trigger yung joint beat. Okay? And then, Iron Will, ganun pa rin. Charge, attack, very important. Cavalier, very important ulit. Pagpakunat. And then dito, binabaan ko yung concentration. Nagpababa ko ng damage. Okay? Tinaasan ko ng level 2 yung and then level 10 pa rin yung aura. Tension relax, parry, berserk. Very important for tank LK. Okay? Pag walang tension relax, walang berserk, walang parry, hindi tank yun. Tapos hindi level 10 yung Iron Will. Hindi tank LK yun. Okay? May pagka-bruiser yun. Dumadamage yun. Pero ito may damage pa rin to guys. Not to worry. Okay, feather setup guys. Makikita nyo, gaya ng sabi ko kanina, hindi ako naghahabol ng ignore PDEF. Hinahayaan ko yung Aura Blade na magtanggal ng defenses, mag-ignore ng defenses. Ito yung priority ko dito since tank tayo, ayokong bawasan yung defenses natin. Okay, ito yung setup ko, nakasolve. Pinag-isipan ko to, if kailangan, tinest ko muna to if kailangan kong gawing virtue to, kasi nga virtue is vitality. Okay? Pero since hindi naman tayo tumatry hard to deal damage, pinili ko na lang yung una. Higher the vitality, the higher the damage. Okay? Pero guys, i-observe ko pa to on the following days. Pag medyo hindi talaga tayo nababurst, dimension drill or kahit gawin ko itong virtue para may damage palalo yung sturdy natin. Okay, ulit, pinag-iwalay ko lang yung light and dark, and then ito. Okay, reason na inano ko to para may konti tayong P-damage. Okay, may damage pa din. Naka-justice for defense, STR. Dito na ako umuhugot ng STR, nakita nyo sa allocation kanina, walang STR. So, babawiin ko siya sa feathers. Ganun ako mag-build guys, pag may ginigive up ako dito, tatry kong bawiin sa ibang bagay. Okay, nakaskaya ko dito, or ignore the PDEF. Okay, ito lang. Hindi nagka-try hard ng ignore PDEF. Okay, and then, Astro Core. Okay, same sa tank paladin natin. Nagra-run pa rin ako ng Alvara. Okay, damage reduction versus all sizes. Okay, dito naman, damage reduction versus all races. So kung kaya nyo ma-level 10 Alvara, level 10 Divina, mas maganda. Okay,
Dito naman, ang reason ko naman bakit naka-Serpenta type bloom niya, hindi na yung mga ano yan, hindi na yung mga individual ano. For example, dito ay may TK naman yan, that's bakit mo nilagyan. Ito yung reason ko. Damage versus all races. Kahit tangke tayo, pag kumukurot-kurot tayo sa mga DPS, napaka-annoying natin. Okay? Kasi nga, ang iniiwasan natin dito, na masyado naman tayong tangke, sa LK naman kasi ito eh. So, since ang role nito is pumunta talaga sa harapan ng mga DPS, guluhin sila, patayin sila, kailangan natin ng konting damage. Okay? Damage versus all races, kahit pa paano nakadagdag. Ito rin damage versus all sized enemies. Hindi ko ito nilagyan kasi nga, ang PATK hindi nagsiscale doon ang sturdy. Pero sooner or later, lalagyan natin yun. Kasi hindi naman natin ma-ups yung ano, pag wala yan. Okay? Punta tayo sa, mount. Wait, binago ko na ba to? Okay, actually dito wala akong masyadong kailangan baguhin kasi kung nakikita na napakaganda. Okay, buo halos. Pero kung ako yung mag-build nito ulit, wala to, nakaganito, loader, tail break, tapos itong voyager. Tapos saka ko siya lalagyan dito ng bundle. Iba na yung pangalan, no? Okay, sa traits naman, nakafocus ako dito sa reduction, clever, love, bonus yung charisma. Okay, pero kung nakakuha tayo yung charisma sa rin, kung nakikita ko na ganito, kasi sacrifice paladin ko natin. Okay, sacrifice paladin ko natin, kaya ganito yung itsura. Hindi, boss. Okay, ano pa ba, cards. Okay, punta tayo sa cards. Okay, dito, I'm running Skull Archer, tapos Marina. Iron Skeleton, tapos Marina. Pero, sooner or later, baka palitan ko ito ng Hydra, i-retain ko yung Skull Archer Skeleton. Or, baka mag-2 Hydra tayo pag kailangan natin ng DPS. Okay, level 15 Hydra, level 15 Hydra. Kaya so nga, galing tong sacrifice, so wala kaming Hydra. Ongoing yung farm, ginawa ko, since ang sturdy is P damage, pag tumataas yung P damage natin, tumataas din yung damage yung sturdy. Okay, so in a way, hindi siya mali. Okay, dito naman, nilagyan ko ng Marina para sa proceed. Okay, pag ano'y, since nagde-debuff na lang din tayo, gawin na natin yun. Okay, options dito guys, pwede kayong mag-Hydra, pwede kayong status cards like Requiem, pwede yun, pang Fear, Magnolia, or Curse, depende sa inyo guys. Pwede rin kayong mag-Metaller, Metaller yata yung Silence. Pwede yun, okay? Dito, as always, Tara 1 horn for balance. Pwede rin kayo mag-Tara 2 horn, depende sa inyo. Pwede kayong gumawa ng preset, pero ako kasi, medyo kumusya talaga ako sa pag-farm ng purple cards. Okay? Mas ginugusto ko na general defense ang binibili ko. Depende pa rin sa inyo yan guys, okay? Wag na wag niyong i-give up yung Tara plan. Okay, wag na wag niyong i-give up yung Tara plan. Please lang. Okay, dito, general card ko is Cornotus for defenses, HP, okay? Papalitan ng Dokebi kung meron kayo, papalitan ng ito, pag high beast, hindi, Professor. Ang alam ko, binabato ng Professor ng Bolt is Win. Doon na pasok guys yung tinuro ko sa inyo. Kung sacrifice paladin pa ako, tang paladin ako. Always kayo mag-farm ng cards na pang element, defense, armor, tapos sa headgear, yung mga status effect naman, immunity. Okay, palit-palit na lang. May ghost ring kayo dito, pwede rin, depende na lang sa kung sino yung pumapalo sa inyo, sino yung kalaban. Pero, pagdating sa GLEO, ito talaga yung sinusuot ko. Ito talaga, general defense, para sa lahat. Okay, laban sa lahat. Kung meron kang Angeline, napakaganda. Dito naman guys, bakit nakabapo? That's tangke, bakit nakabapo Junior? Kasi, naalala nyo, sturdy, nag-scale siya sa Agi, attack speed, tapos ang hinahabol ko talaga dito yung damage reduction, P damage reduction. 3% yun na P damage reduction, 3.5 M damage reduction. Okay, naka-double. Optional, pwede kayo mag-raid trick dito pag may masakit na GS. Pwede rin kayo mag-general cards, double choco, depende sa inyo. Okay? Etong mga to, for option na to, for damage na to. Okay? Which is, I think, personally, hindi ko siya gagamitin. We'll see. If mag-build tayo ng bruiser dito, pwede rin. Okay? Yun yung mga cards dito. Others dito, pang TON na yun. Okay? Situational cards. Dustiness, ICs. Pero personally, guys, pag hindi naman Dimension Drill, hindi ako kumaka-counter element sa cloak. Nakakapagod yun. Lalo na pag general PvE. PvP. For example, imagine nyo GLEO. Mag-suot kayo ng Dustiness. Tapos yung pumapalo sa inyo nakaganitong element. O, di yari na. Di ba? So, mas better sa akin pag general PvP, large scale, doon tayo sa doon tayo sa more on general cards tayo. Okay, sa boots, ganun pa rin. Personally, kung sa akin to, meron akong Cat 19s, ito, minalas to eh. Pero okay na to. Sohi or Berit, pwede na to. Or pwede kayo mag-Merman for HP recovery, it's up to you. Pwede rin to, kaso I think hindi na. Okay, max HP na lang, P damage reduction. Ayun, okay na to. Okay, Moonlight, para sa move speed, Matic, yung pula. Dito guys, personally, nag-run pa rin ako ng Spore. Pero pag magtatry na ako mag-damage, dagdagan natin ng konting damage, we'll see if kailangan. Tatanggalin ko yung Spore, lalagyan ko ng Sweet Mantis. Okay, or any cards na nagbibigay ng P damage percentage. Dito, general card, horong pa din, para pag hindi naman kailangan, pwede kayo mag-poporing dito. Guys, ito yung update sa LK Hindi ko pa na-confirm, pero marami nagsasabi, pwede kayo mag-double charge dito. Nakadalawang poporing kayo. Okay, andan dito sa kabila, naka-Osiris. Okay, situational card, PvP, PvE. Spore pa din sa isa, again, pwede natin gawin tong damage. Hindi na ako magmumuka dito, since hindi na ako tang paladin. Okay, naka-LK to. Pwede naman magmumuka for vitality, HP recovery, pero I think, pag lagi naman kayo nakadikit sa FPS nyo, mas important yung reductions tapos healing taken, over recovery. Okay, dito guys, nakita nyo, ganun pa rin, immunity, gaya ng sabi ko kanina. Okay, and then vitality, so very good to, and then may P damage reduction. Kung naaalala nyo, hello Jen, kung naaalala nyo ng times 3 card drop, sabi ko mag-farm kayo ng maraming Taro Frag.
pang-awit. Ito na yung dahilan nun. Okay? Mas marami tayong pang-ups. Okay? Still 4. Ganun din. Okay, ang maganda kasi dito, pag bumababa yung HP mo, mas kumukunat ka. May chance ka to block P damage. Okay? Or pwede nyo naman palitan to. Nakikita nyo may, okay, wala kami Marduk nakakolect. May Gayert din to, may Marduk. Depende sa gusto nyong i-counter na status. Okay? Status effect. Dito sa earrings, naglagay na ako ng Goblin. Okay? Again, may effort to try and deal damage. Okay? Ang pinalitan lang naman nito, kung di ako nagkakamali, is yung pacifier. Kung di ako nagkakamali. So, okay to. Lagyan natin ng Goblin. Dito, nakikita nyo yung defense. Okay? Hindi Angeling Puppet card. Okay? Damage versus ano to? Medium. Okay? So, very good for PvP. And then dito, Baphomet. Ang next namin dito, lalagyan namin ng isa pang Baphomet. Pero for now, prinayo ko yung Goblin Lord. Okay? Tapos na tayo sa card. Sa enchants naman tayo, guys. Okay? Sa enchant, may kita nyo, naka-AGI, ignore PDF. Pero kung kaya ko, try kong i-ignore PDF tong tatlo. Or AGI. Depende. Okay? Naka-flat stance na lang. For now, hindi pa ako gumagamit ng PvP technique. Pero soon, I think, kailangan na rin natin. Depende kung naayos na lang yung PvP technique. Okay? Ignore MDef. Puro pakunat pa din, guys. Nakikita nyo, ignore PDF. Sa armor, always ako nag-beat boost. General rule ko yan pag melee beat boost. Tapos dito, anti-M damage, anti-P damage. Depende to, interchangeable. Pwede rin kayong di ba? Ayos na yung PvP technique. So, pwede na tayo mag-PvP technique dito, guys. Okay, kung makikita nyo, meron tayong meron tayong mga nakahanda dyan. Okay, so pwede pa din. Pwede tayo mag-ship. Okay? And then dito, melee boon. Again, P damage ang dinidil ni Sturdy. So, mag-scale siya sa P damage percentage. Okay? Dito, melee boon pa rin, melee boon pa rin. Nakikita nyo. And then soon, papalitan ko itong mga nandito. Okay, papalitan ko itong mga dito. Hindi ko pa napalitan substats. Magiging tayo dyan. Either Vitality, AG, hindi tayo mag-crit. STR pwede. Defense pwede. Okay, dito, improve PDF pa din. Okay, papatasin lang natin yung tier. And dito, naka-ignore PDF ako. And then, pwede rin ako dito PvP technique. Ayan. Depende. Okay? Kaya ko sa pag-share, Jaman, naiya tuloy ako. Ito si Jaman to. Okay, like. Okay, ano pa ba ang na-miss? Ang na-miss ko? Extra lang guys, extra tip. Para sa mga nagtatank, huwag kayong matarantang ipindutin yung tension relax tapos berserk. Huwag niyong pagsabayin. Okay? Pag sobrang baba na ng HP nyo, berserk muna. Antayin nyo, parang YGG yun. After cooldown na ng berserk, pag bumaba ulit yung HP, balik tayong tension relax. Okay? Ganun. Matuto kayo mag-out. Matuto kayo mag-out pag nababurst na kayo. Okay? Feathers, ulit may nagre-request. Ito yung feathers. Okay? Ganyan. Walang ignore PDF, pero may aura blade. Level 10. Okay? Tank LK ito Hindi ako naglalaro ng may pagka-glass cannon. Hindi ako nagbibuild ng ganong character. Okay, medals, charm, okay, reduction, tempest, gratitude, PDF, MDef, loyalty. Heroism, P damage. Ayan. Okay? Dahil sa P damage. Hindi tayo magbibuild nito guys Hindi nag-scale ang sturdy strike sa P attack. Okay? Correct me if I'm wrong. Okay, baka soon ito. After nito, heroism, ito naman next. Oh, okay, napakaganda ng medals ni Idol. Okay? So, since parang na-discuss ko na lahat ng kailangan kong i-discuss dito, guys. Hindi. May nakakalimutan ako. Divine Armament. Very important. Okay? Muntik na. Muntik na namang umulit. Okay, dito, sa build, naka-Emir. Okay, naka-Emir. Tapos dito, Guardians. Okay, Guardians sa tatlo. Naka-Guardians ako dito. Ino-option ko yung M damage reduction, guys, kasi napakamaraming masasakit na Professor, Mastersmith, Highways, in Bio. Okay, so dito ako nagpo-focus. Since lalaki yung character natin, physical, mataas yung P damage din. Percentage. Reduct. Okay? Dito, hindi ko pa makita, pero shadow close pa rin dito. Kahit magpalit tayo ng shield, hindi pa kami nakalot ng yellow, ay gold na Shadow close pa rin dito for reduction. Pwede tayo mag-option for bulky. Bulky, pag maraming siguro pag maraming highways. Dimension drill, for example, yung composition nila is isang professor sa highways. In bio, pwede yan. Okay? Okay guys, dito na nagtatapos yung LK build ko. Hindi ultimate, sakto-sakto lang. Okay, thank you guys. Okay, pwede na magtanong.